Mayong hapon, Buenas tardes, Metro General Santos, magandang hapon. Mapya Malulem, Soksar Jen, yakunyong lagad, Brigada Erindekasyon, makauban ako ninyo, matag hapon diri sa programang Mukalampag sa mahensya sa gobyerno ug pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mahingtundan. Mao sa mga reklamong wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pwede yan. Managlahi nga may isyu atong isgutan, may kalabutan sa inyong komunidad, bisan pa man. Personal nga isyu o pribadong individual, gusto yung reklamo o problema abot yung mahatagan o igong pagtagad. Sa mga magtiayon ha, nagatanaw sa tuwa karon pero naay problema, abay di pwede yan. Mong kami mismo, no, mga kabrigada, ipadala na ninyo diri inyong mga problema kay atuan ng ayuson. Pero sa mga magtiayon gani na di na dyan madala og pag-ayo, maskin unsaon paghimay-himay nato dira pagstorya ninyo mga kabrigada or gibinuangan sadbo sa inyong partner ay atuan ang idangop diri sa programang Di Pwede Yan. Og syempre mga kabrigada, kung aduna sad may mga legal nga pangutana sama sa ato ang mga suki na tigtan-aw no diri sa programang Di Pwede Yan na ubay-ubay na pong natubag ang ilang mga pangutanang legal. Ayaw sa mong kaulaw na mag-text sa tong numero nga 0930-764-0675 o pwede sa admin ninyo i-message sa tong official Facebook page sa Di Pwede Yan. Uy, mo niya itong mga nadawat, no, na mga pangutana gikan sa atong kabrigada. Una, attorney, unsa ang penalidad sa usa no na tao na kung asa na ay gi-commit na lasciviousness o dili minor ang gibuhat na krimen. In short, mga kabrigada, borag na ay paratang diri no na nakakommit og act of lasciviousness o dili minor ang nahimong biktima. Unsa ba daw ang pwede ikaso ani or penalidad aning tao na nakubit aning act of lasciviousness? Ug kadtong pangutana sa gikan sa atong sender, nakita nako sa social media katong road rage nga gilambigitan sa duha ka driver nga armado. Diri ba to sa Jensen? Napusilan ang una nga nanghulga sa dughan banda. Kung mamatay siya, attorney, nabay kasong atubangon ang nakapusil sa iya ha? Nay armas parehas, nagkainit tayo og ulo, nay napusilan, parehas ba ni sila naisala? Or kaning nakapusil, attorney, tubagon na, unya, no? Kauban ng ato ang partner na abogado sa ulahing parte sa tuang programa. At ang ininyo mga kabrigada, samtang 5.768 or 5 trillion, no? Nga 2024 national budget mga kabrigada, uy, aprobado na sa Kamara. Mo ka na isgutan nato din sa opinyon. Aprobado na sa ikatulong pagbasa sa Kamara ang House Bill number 8980 kung proposal nga national budget alang sa tuig 2024 human sa halapad nga deliberasyon o negosasyon sa mga opisyal. 296 kabuok ng magbabalaod sa Kongreso ang mibotar nga affirmative, 3 ang mi-oppose ug 0 ang nag-abstention. Sumala pa sa mga residente, ugaling matagan og higayon lauman nilang maiprioridad sa gobyerno ang sama sa mga giningkinahanglan sa mga pampublikong ospital diri sa atong nasod. Tungod sa panahon karon, mga kabrigada, daghan ang mga nagkasakit. Ilawom sa maong sugyot ang 5.768 trillion ang gigahin nga budget mga kabrigada. Sus, ako manggita-kitaan ni kadako na kwarta. Oy, o inana lang ba ka dali ang paggasto ni ini? Gituki kini og pag-ayo nga budget aron masiguro nga kini makatubag sa mga prioridad sa gobyerno sa mga Pilipino.
Sigo ni House Speaker Martin Romualdez, ang tukmang panahon sa pag-aproba kay dili lang sumala pa katungdanan sa konstitusyonal sa Kamara apan pagpakita usab sa dedikasyon sa tinuod nga pagpanerbisyo ug accountability sa mga Pilipino. Ang leader sa 310 ka Ligon nga Legislative Chamber nakamatikod nga ang proseso sa pagbudget gimarkahan sa lalom nga mga diskusyon, labi na bahin sa kompedensyal og mga pondo nga paniktik aron masiguro ang pagkamay tulubagon og responsable nga paggamit. Kung inyo ma-remember mga kabrigada, init kay ni na kada padultian karon no sa atuang Kongreso kay di ba na-disapprove ang confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang proposed 2024 national budget mas taas kini og 9.5% sa budget karong tuiga nga 5.267 trilyon lamang. Og tubang kini sa 21.7% sa gross domestic product sa atong nasod. Ug ang mamahimong prioridad niini, syempre, nag-una ang edukasyon, gisundan sa public works, health, interior and local government, defense, transportation, social welfare, agriculture. Kapila lang manibi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ika-9 lang in tawad mga kabrigada ang agriculture, judiciary o labor and employment. O yun ba mo ni ini mga kabrigada? O kung kamo akong pangutanon, unsa para sa inyo ang top 3 nga angay hatagan o prioridad? Ang mauna, edukasyon, tapos health, panghuli yung public work. Kasi importante sa tao ang may edukasyon. Hindi katulad sa amin na hindi nakatapos. Importante yan sa mga kabataan ba? O yun ko na. Ay para matabangan ang mga pobre nga mga estudyante. Ang health ang mayo. Number 1. Oh, number 1. Ang katong kuan, education. Ikatulo, public work. Oh, Oo, kay mga eskwela man sila. Oy, mga kabrigada, no? Ang choice. Sa atong mga kabrigada na interview education, health ug public works, no? Mo ba na ang problema sa atong nasod karon mga kabrigada kung ato ang tan-awon ang datos no sa katong mga previous budget no sa mga niaging presidente mga kabrigada, ang kanadyong education ang nahimong number 1 na priority sa atoang gobyerno. Burag every time na lang na naibagong presidente, ang education jud ang number 1 no sa may pinakadako na share sa national budget nato. Number 1 na mga kabrigada, pero kung kamo ang ako ang pangutanon, inyo habang nakita, inyo habang na-feel, inyo habang na-appreciate karon ang dako kaayo na budget sa tong education? Diba? Mauna ang mga pangutanan nato mga kabrigada kay kung ato ang isipon no mga kabrigada, kung for the past years ang education ang number 1, ngano problema gihapon no sa ato ang nasod ang kanang ginaingon nato na quality education mga kabrigada. Katubitang sa niaging National Achievement Test, di ba? Baba ang nakuhang grado overall no sa mga estudyanteng nikuha aning National Achievement Test nato. And it reflects no dito sa klase sa pagpadaga nato sa edukasyon diri sa ato ang nasod, no? Second na punto ani mga kabrigada when it comes to education, no? Number 1 siya na priority. Pero hantod karon mga kabrigada, di gihapon mahatagag tumong sa tuang gobyerno kung K-10 or K-12 ba jud ang ilahang gusto na i-implement, di ba? Luoy kayo tong mga pinsan bitaw nako katong inyohang mga anak, katong inyong mga pag-umangkon na kamo intawo nagdahom mo na 4 years lang siya, pila lang taon siya katuig, makagraduate na unta siya din isulod ning K-12, no? Sa promisa sa atong gobyerno na mas mugwapo ang kalidad sa edukasyon at the same time sa idani pa lang na edad makapag-apply na og trabaho ang graduate aning K-12. In reality mga kabrigada, wa to na materialize, wa to na himong tinuod, no? Mo bitong struggle gihapon karon ang kada bitong resulta no sa quality of education through exams no na gina-implement sa ato ang DepEd among the students, di ba? Dili gihapon di kalidad. Bitaw tong niagi hapong tuig, di ba? Kato bitong
mga science, mathematics, ingon nila, mother tongue jud daw ang gamiton, Tagalog jud daw ang gamiton, ay para lagi mas masabtan sa mga estudyante. Pero nag-reflect ba sa performance sa to mga estudyante? Oh. Third na punto, when it comes to education, priority man gyud, number 1 man gyud, ang ginahatagan nig budget ng mga kabrigada. Katubang ginaingon nato na classroom, kana na lang gyud infrastructure, classroom para sa ato ang mga estudyante na materialize ba na. Kaysa ko ang pagtanaw, mga kabrigada, maura gihapon in a one classroom, nagapoy 60 ka students, nagapoy 50 ka mga estudyante, in one teacher. Ang uban, mag-sharing pa. Iba ang buntag, iba sa hapon, no? So, asa naman itong mga budget na itong ni Agi? Maski itong mga far-flung areas, mga kabrigada, kamo gani mismo, kung sige mo scroll up, scroll down sa social media, makakita mo, kato estudyante ng iyahang balunan gani, burag sa pintura ba to mga kabrigada mo to yung balunan, katong mga gina-feature, ginaadtuan sa mga vlogger na kung asa ang mga estudyante magbaktas pa yung tawag astang layua para lang makaeskwela. Asa naman tong dagkong budget nato sa education, no? Kung inana jud ang nahimong focus sa tong gobyerno. Ngano wala nato gina-harvest karon ang pila ka tuig na kung asa education ang nahimong prioridad sa tuang gobyerno. Second, atong ingon nila, public works. Mamagid, second, no? Public works. Kaning public works ba, kabrigada, mo nitong mga bridges, transportation, kanang mga drainage system, farm-to-market roads, no? Na mga proposal sa to ang DPWH para intawon mas mapadali ang ato ang pag-adto sa atong mga trabaho, pagpadali o ano lang no kanang dili siya costly when it comes sa kanang giningon nato na farm to market roads kanang gikan sa mga farm paadto sa kaasan nila ibaligya ng mga kabrigada na materialize ba na no kung ato ang tanawon during the build program na kung asa kita man gyapon ni bayad ato mga kabrigada natay VAT napatay tax no unsa patong gipang bayaran nato during that time no nakita man nato na nay mga projects no dating mga bridges nagipang buhat, naay katong mga dalan no nagipang widen karong tuiga no mga kabrigada makita ninyo from last administration man na no. Pero kana bang ginaingon nato na sa mga mosunod na mga projects nato inana pud ba kapaspas o inana pud ba katinud na ma-materialize ang mga projects. Kaya ang tinuod diri sa Pilipinas mga kabrigada when it comes to public works 80% ang mga projects na dili di kalidad na mga proyekto. 80% sa mga projects na dili mahuman sa mga contractors. Ang hard example ana mga kabrigada, diri na lang ta sa Gensan, no? Diri sa tuang programa mga kabrigada kung tigsubaybay mo pila ka buok na mga projects diri sa Gensan ang nareklamo kay una nagitiwangwang, second way ayo na pagkaplano, third kay gibak job, di ba? Fourth, gibiyaan sa kontraktor, no? Mauna na mga projects ang mga nahitabo diri sa Gensan. And karon maghahintag dako na project sa public works. Simple na lang ganing drainage nato, di nato mahuman ng master drainage plan diri sa Gensan, mo bitaw na ipagbaha. Kanang way puas lang gani na ulan, mo baha na diri sa Gensan. Sa Cebu City, no, mga kabrigada, gikan man ko didto. Ang ilanang tawag sa Cebu City, Singapore. Dili Singapore ha, mga kabrigada. Singapore ang ilahang tawag kay kung may tulo lang ka oras na pag-ulan didto, ay wow, pwede na jud pool, no, mga kabrigada, no? Mauna ang ato ang question bitaw sa mga magbabalaod nato, sa mga congressman nato, sa mga senador nato. Sure ba mo na kaning pila ni 5 trillion, 5.2 trillion, 5.7 trillion, may mo ba na dira sa projects? Ug ang last, no? Istoryahan na itong health ni mga kabrigada. Pila na ba ka ba public hospitals ang napatindog nato sa tibuok nasod? Pila na ba ng mga Pilipino ang naay free access to health services? Pila na ba naka-ingon bitaw nato na dili maghuna-huna kung magkasakit sila mga kabrigada, di mag-uol kung naay magkasakit na mga anak, or naay man lang ba ka ng free bunot sa ngipin mga kabrigada, kay accessible sa ilahang mga local government units na hospitals. Which is diri sa Gensan palang gani mga kabrigada nagdasok dira no sa Dr. George Piroyeca. Permi pa jud mareklamo, na pa jud mga feedback na ingon nila dili daw di kalidad ang gihimong serbisyo sa ilaha.
No? That's just comments no mga kabrigada. Pero matabangan ta na mag-realize bitaw kaning mga ginaprioridad no sa tuang gobyerno. Pero sa untaman, ultimo raman ta mga kabrigada, botante rata, di ba? Karon na sila tong giboto, wa man tay mabuhat, mosunod na lang sa ilaha, minaw na lang sa ilaha, magmahay na lang, nahalatay mga opinions no mga kabrigada, pero ang pangutana, ginapaminawan bata na karon sila ang atuang gibutar. Last mga kabrigada, kading punto bitaw na ika-8 or 9th lang ning agriculture na to. I think kailangan na i-rethink no sa tuang gobyerno. Kay karon pa lang gani na problema sa bugas. Abi ba nako project ni President Bongbong Marcos na himo na lang 21 pesos ba? Tama ba? Pila na lang? 20 pesos ang bugas mga kabrigada, tapos number 8 lang sa prioridad sa iyahang Senate o Congress. Hindi, unsaon na lang na. Barag di, mani siguro, jud sir, realidad ang katong 20 pesos na per kilo sa bugas. Price freeze lang ba ang inyong solusyon? Import lang ba inyong solusyon? Na kung tutusin sa inyong 5.7 trillion, daghan unta mong matabang sa ato ang mga farmers o guban pa no sa Department of Agriculture ta ato ibutang lagi dira may alam ba sa mga pag-farm no farming kay magina mga kabrigada mo na mga kabrigada no ang atuwa diri opinion lang sige nang tagyaw-yaw diri kamo dira sa inyong panimalay kabalo ko nagyaw-yaw mo kay udi magyapon jud nato ma-feel kung unsa ba jud nilang gipanggastos pero ang sa atoa lang mga kabrigada unta lang jud ma-remind sila no na ang ilahang pagka-senador, pagka-congressman, tungod na sa ato ang mga kabrigada unta, ma-remember ta nila karon na tig-budget na o tig-aproba na sa mga proyekto sa gobyerno. Samtang, pipila ka solo parents sa Gensan, malaumo na makadawat na og ayuda subay sa Solo Parents Act. Uy, good news din eh. Mao ka na atisgutan sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Sa mga solo parent nato dira, paminaw mo kay pipila ka solo parent sa General Santos City gusto na nga maangkon ang mga benepisyo subay sa nakalatid sa Solo Parents Act sa nasod. Para sa detalye, ibrigada mo Ver Jason. Dili sayon ang mahimong solo parent. Mao nga nagkinahanglan sila og ayuda gikan sa gobyerno aron sila mabuhi og makapaeskwela sa ilang mga anak. Apan sukad na pasar ang Solo Parent Act sa nasod Pilipinas kaniadtong tuig 2021, wala pa daw natagamtaman ang mga benepisyo. Sumala sa usa ka solo parent nga si Julieta Bangis gikan sa Barangay Bula. Usa ka tuig pa lang siya nga solo parent og dili klaro ang iyang kinitaan, lisod ang iyang kahimtang. Lisod oy kay kanang wala pa kay saktong trabaho. Nga napaka-estudyante. Nga imong income talagsa lang kay kanang unko lang gud ko sa maghugas og plato. Og naa di mas maayo. Kay may na lang makatabang. Bahala gamay. Sumala usab sa founder sa Solo Parents Federation sa General Santos City nga si Estela Pipito. Adunay naka-avail sa mga scholarship sa mga anak sa solo parent apan wala pa hangtod karon ang ilang ginahulat nga tig-usa ka libo ka pesos nga binulan nga ayuda. Actually, mostly sa yung sa mga solo parent tong pagpa-eskwela, no? Sa eskwelahan na natay batas nga priority gud ang solo parent under sa Act sa 11861. Then naapod sa mga eskwelahan na naman tay mga scholarship program diri no nga gihatag sa gobyerno nasyonal. Nga moadto lag DepEd ang mga bata pero lagi kay daghan pud ang walay knowledge. Di po sila maka straight good dayon ug ahas la padulong so moari sila sa syudad. Sa bahin ni City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr. o sa City Budget Officer, dili sila supak nga tagan og ayuda ang mga solo parents apan wala pa sila nabasa nga guidelines. Well, so long as tayo balaod, watay mahimo na yan, no? Atong tunod, atong implement, o basta watay problema sa budget, implement nato na. Wala pa ko basa sa maong ordinansya. Posibleng na pa sa sanggunian o pa na forward sa mayor's office. Wala pa budget sa pagkakaroon, wala pa siya na-consider sa MUA dahil murag pa may wala pa implementing rules ba siya or anything na
magsulti nga dapat i-implement na siya. So wa pa po siyang butang sa budget. Either 2023 definitely o sa 2024 wala pa siya. Ang labaw sa komitiba sa Social Services nga si Lourdes Casabuena nagsulti nga paningkamutan nga mapadali ang pagdungog sa iyang komitiba kalabot sa adoption sa Solo Parent Act. Yes, actually, meron na tayo. In fact, ako mismo na meron ako proposal na bigyan ng incentive ang solo parents. Kasi alam natin ang situation ng solo parents, no? Mahirap maging inatay. Ina at saka tatay, mahirap talaga, lalo na kung 3, 2 anak. Paaralin mo, mahirap talaga kung walang trabaho. So, kailangan talaga ayuda ng local government. So, kailangan ng intervention through the SWD, local government, at saka mambabatas to make that law. So, pumasa ako ng ordinance, hopefully, mabigyan din ito ng tulong, makatulong din natin, sa mga solo parents na mas kailangan ngayon kaysa ibang mga sektor. Well, it's true, meron na tayo sa senior citizen, meron sa PWD, this time, ang solo parents, mas kailangan talaga nila ito kasi solo na nga sila. So, kailangan talaga nila help, any kind of formal scholarship skill training, and many others. And hopefully that will be given by the local government through our resolutions. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason para sa Brigada News Jansan. Brigada News. Iya lang niyo. Ay nako, sa maning ningas ko gunjo ding diri sa Jensen no mga kabrigada kay kanibitong expanded Solo Parents Welfare Act na to mga kabrigada. It means expanded na ni, gi-revise na ba? Gipaayo pa ni, gipalapad pa samot ang kanibitong benefits no sa tong mga solo parent. Giinaw na siya, nahimo na siyang balaod June 4, 2022. In short, nag-anniversary na ni mga kabrigada last June, no? Supposed to be ato ang gobyerno, ato ang local government unit pagpasauntaan ni, no? Sila nangita unta silang paay kung gusto gid nila no na i-adopt kaning national law nato mga kabrigada na Expanded Solo Parents Welfare Act. Sila untay nangamot, no? Kaya ang ubang mga lugar mga kabrigada naka-implement na baya aning Expanded Solo Parent no Welfare Act, no? Ngano ang Jensen sige paghihambog ingon na waiting for the guidelines, no? Ingon na wa pa mi nadawat diri sa mayor's office, napa diri sa napa sa sanggunian, mingon po na sa sanggunian. I'm pushing this. Gina-push na ako na kanang naana ni siya kay tinuod jud no mga kabrigada na needed jud ang tabang aning mga solo parent nato. It does not show on your acts, no, mga sir and ma'am dira sa LGU Jensen. Kay kung nakita gid ninyo ang kalisod aning mga solo parent, dapat kamo na mismo ang naghuna-huna, naggata ang utok kung unsaon ba ni sila pagtabang, no? Naadri sa national guidelines no mga kabrigada sa Expanded Solo Parents Welfare Act, no? Nakabutang diri na the new law entitles solo parents to a cash of 1,000 pesos subsidy per month. If they are earning, or inyong kita mga kabrigada, minimum wage and below. No? And kani, mga kabrigada, paminaw mo, kay kinsa man ni nato kwaon ning 1,000 pesos. The local government unit will allocate this subsidy. Oh. Here comes the reason, again, mga kabrigada, pangitaan sana mo na siyang pondo, amo asa ng pangitaon kung asa na mo kwaon ning 1,000 pesos no per solo parent diri sa Jensen. Uy, evaluate daw ninyo mga projects karon kung makita ninyo kung asa inyong dapat tapyasan dira sa inyong mga projects. Kanang inyong mga travel basi kailangan tapyasan or inyong proposal sa bonus or kanang inyong no basi kailangan tapyasan na kay maulaw pud mo sa solo parent kay kamo naman mismo ni ingon na luoy kay ning mga solo parent kay inatay ni no pero pagpangita man lag pondo para aning 1,000 pesos cash na subsidy per month wa man lang ninyo nahatagan og pagtagad no karon na brought up ni karon na boto na pud ni na storya kay nagalaom naman ni ato ang mga solo parent diri sa Jensen. Sige lang mong saad, sige mong passing the blame, sige mong ingon na wala pa mi nadawat diri. O, why not mag-work hand in hand mo para in tawon ma-materialize ning national law na ni and ma-adopt diri sa Jensen. Palibasa, sige lang mong tulog dira, sige lang mong lingkod sa inyong aircon dira na opisina, pero why lihok, gahulat lang, no? Kung naglihok jud mo,
Aning chairman na to ani, no? Okay, sa maning komitiba na ni, di kung iba man gining priority, iba dapat yung priority. No, dapat i-prioritize ni mo. Mo gani nagkomitiba ta kay para intaw na mo tutok ani. No, sige mo reklamo na daghan kay mo ginahuna-huna, gyatagan na gani mo guidelines from the national government na kani adapt na lang ninyo ni wa gihapon. O, so unsa naman po rason nato karon, no, mga kabrigada. Kinsa man niya to ang ano ani, latusan ani. Kinsa man nato ang sa mga solo parent nato nagatan-aw karon. Supposed to be namoy 1,000 pesos, no? Kay na-adapt ba ni June 4, 2022. Hindi mo naman igbalaod. O, unsa man ni kinsa man nato ang latusan ani? Kani sa LGU, no? Nahon nato, no? Kuyugo nato, pangutan-on nato. Ma'am Casabuena, mayor, basi namoy mabuhat ani mayor kay na naman ni national law mayor, basi pwede, no? Magahinan ni taon nig budget, no? Kay looy kaayo, kay sige na naman pug ingog looy pero wa lagi mo'y aksyon no mga kabrigada, no? So aside from that, unsa pa ba ang benepisyo sa mga solo parent? Aside dito sa 1,000 pesos cash subsidy per month. Pero ang condition ani ha mga kabrigada, dili tanan, maskin solo parent ka pero kung dili ka earning of minimum wage or below, dili ka entitled ani nga 1,000 pesos, no? Napadyo diri, kung ang isa ka solo parent naga-earn og 250,000 pesos a year, no? Ako ang gi-compute gani kung taga-bulan nasa 20,000 yata. Namoy entitlement na 10% discount and exemption from the value added tax, no? Mo na ang nakabutang. Isa pa, ang inyong purchases sa mga diapers, infant milk, and food, prescription medicines, and vaccines, and micronutrient and medical supplements from birth until 6 years old will be VAT exempted. Kabalo ba atong mga solo parent ana diri sa Gensan? Maskin ka na lang unta, no, nasugdan diri sa Gensan. Info dissemination sa solo parent, pag-implement ana sa mga establishment, sa mga pharmacy, sa mga malls, mga supermarket. Kana man lang burag wa pa man gid gihapon. Unsa man na rason na gihapon ang pondo ana, burag it's a matter of not fund man, di ba? It's a matter of making sure na ang atong establishment diri gasunod aning national law nato mga kabrigada, no? Next, ang leaves, no, and national holidays nato. Ang atong mga solo parent granted sila 7 days of parental leave regardless sa ilahang employment status. Maparegular man ka or contractual pa ka, no? Entitled ka og 7 days of parental leave. And most, kani mga kabrigada, pinakagusto ninyo mapaminawan, solo parents na naay mga anak na nasa eskwelahan will be prioritized, kamo ang prioridad sa selection sa 4Ps beneficiaries. Uy, naaday na sa mga solo parents as long as they're earning below or within minimum wage. O, di ba? Solo parents can also apply for livelihood assistance, kanisad, through the Department of Social Welfare and Development's Sustainable Livelihood Program. Other than that, naapajud mga kabrigada, no, sa tong Expanded Solo Welfare Act, automatic PhilHealth coverage, no? Pwede sad mo maka-avail sa apprenticeship programs sa TESDA for qualified single parents o ilahang maanak, o right of a solo parent to receive benefits until ang inyong mga anak maabot og 22 years old. Mao lang na mga kabrigada, kadaghan man di ay ani, no? Asa na kaya diri ang na-implement sa Gensan? 1,000, wala man daw. Kaning mga VAT exempt na mga katong mga materials, diapers and other needs, no? Wala man gyapon mga kabrigada. Kaning mga 4Ps priority, I don't know. Parang daghan man jog X pa diri sa Gensan. Dito sa puro pondo, no? Do dati dapat buhaton sa tong pondo mga kabrigada sa paggahin aning 1,000 pesos, pero ay uban dito, no, na dili kinahanglan og pondo. It's a matter of paper, your signature and implementation, no.
Walang na siguro sa atong mga solo parent dira, ato na lang intawong i-pray. Ato ang ihandom, no? Na unta kaning mga taga LGU nato, taga sanggunian nato, ang mayor nato, naghuna-huna karon para sa mga solo parents. Sa atong pagbalik, Baka Brigada, ato na tubagon ang pangutanang legal sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Ato na tubagon ang pangutanang legal sa atong Baka Brigada. Attorney, unsa ang pinalidad sa lasciviousness nga dili minor ang gibuhatan sa krimen? Ara sa tubag atong makauban live diri sa studio si Attorney Nathan Odocado. Attorney, usa ka maksan na hapon kanimo. Isa ka maksan nga hapon, Direk Irene, and isa ka magandang hapon po sa ating mga standout na mga kabrigada. Yan. So, no? lagi. Pero bago day ka magtumbag, Attorney. Diba, na naman ito yung budget. Yes, no? correct. 5.7 trillion budget. No? Number 1 ang education, number 2 ang public works, number 3 ang health, number 8 lang yata ang agriculture or correct. Number 9. No? Correct. Pero kung ikaw, Attorney, ang mag-ranking sa ilaha, no? Unsa dapat tong nahimong prioridad sa to ang gobyerno? Well, with the current constitution, number 1 should still be education. But I think yung number 2 should be agriculture, and probably number 3 will be transportation. Ang reason for that is, for me, and currently, the reason bakit nag-away-away tayo most of the time ngayon is limited ang resources for food, limited ang resources ng tubig, which is very important not only for survival, but is already a matter of national security. For instance, mga kabrigada, no, yung mga isda doon sa West Philippine Sea, ilang dekada tayo nag-harvest. And I think, if I can quote our president, sinabi niya, for the first time na nag-import ng ganong kalaking amount ang Pilipinas ng isda, na dati independent tayo sa ganong klaseng isda. So I think it's very telling on the situation ngayon. National security issue ang pagkain, national security issue ang state ng ating agriculture. Yan. Pero number 8 lang. Number 8 lang. Mas malaki pa yung flood control project sa buong project ng ating agriculture. Iba talaga. So, opinion yan ni Attorney Nathan. Kamu ba mga kabrigada, pwede nyo i-comment kung sa itong priority para sa inyo, no? Yes, Attorney, tubagan na atong pangutaan ng legal. Okay, doon sa acts of lasciviousness na hindi minor, ang penalty is 6 months and 1 day up to 6 years. Pero para mag-fall sa acts of lasciviousness, kailangan tandaan na meron dapat act ng pangahalay. Ang halimbawa nito, paghawak sa pribadong portion, tapos paghahalik ng biglaan, kaya may joke 5 seconds, walang mali siya. So, number 2, kailangan may intensyon na manghalay talaga or may lewd intention ang taong to. And pangatlo, kailangan may force, threat, and intimidation na ginamit, but hindi mag-amount into rape. So, klarong-klaro. Attorney, no? Ang penalty, Attorney, usually? 6 months and 1 day up to 6 years. Yes. Hindi po joke manghalay. Hindi talaga. No? Muna careful na lang. Yes. Lalo na pag malasing. Nako. Minsan, nakakalimutan. Kini ka doon pangutan na sa gikan sa tong sender. Attorney, nakita nako sa social media katong road rage nga gilambigitan sa duha ka driver nga armado. Napusila ng una nga ng hulga sa dughan banda. Kung mamatay siya, Attorney, nabay kasong atubangon ang nakapusil sa iya, ha? Well, sa ating mga kabrigada, no, kung nakita niyo yung video, I think yung unang tao na nag-provoke is yung natamaan sa chest. Nagkasa siya ng baril, pumunta siya sa passenger side, nilapitan niya, ginaganon-ganon niya yung baril doon sa driver side. Pwedeng hindi magkaroon ng kaso ang nagpaputok ng baril. Baka magtanong kayo, bakit? Bakit? Sa ating batas po kasi, merong tawag dito, self-defense na protection sa batas. And kailangan merong unlawful aggression. Ang act na pagtutok ng baril, pagkasa ng baril, at hindi pag-alis kasi pinuntahan niya pa talaga sa driver side. Oo. Amounts to unlawful aggression.
with that given said, pwedeng magbigay ng reasonable force to deflect yung unlawful aggression yung driver, which is ginawa niya, pinaputukan niya para lumayo na at hindi siya maunahan barilin. Yan. So, yun yung parang self-defense. Self-defense. Doctrine of self-defense. Pero what if, attorney, parang palabas, nagtutukan lang sila ng baril. Sabay sila. No? Tapos, nang isip yung isa, parang baka maunahan ako ngayon. Barilin ko na lang. Pwede pa rin ba? Ganun pa rin ba? Self-defense pa rin ba? Pwede pa rin kasi nakatutok na yung baril. Unlike na yung baril lang is dito lang, tapos makita mo naman yung magazine malayo, wala yun, iba yun. Or kung tinutok lang, tapos ano na yun kasi, isang pitik na lang yun. Yun nga eh. Pasok ang self-defense doon. It's a matter of heartbeat. Yep. Next, wala ka ng heartbeat. Daghang salamat, Attorney Nathan Adocado, sa pagtubag sa tumapangutan ng legal karong hapuna. Pero mo ito, education, agriculture, transportation. Sayang, no? Sayang talaga. Attorney, thank you, Attorney Nathan Adocado. Og mga kabrigada, kung nasa may mga legal nga pangutana, nabot ninyong matubag, i-PM na sa mga programa sa numero nga anaa sa atong TV screen karon. Og bago ta mahuman, mga kabrigada, sama sa ato ang pagpangutana kay Attorney Nathan, napoy nitubag dire. Pero sa iya, Attorney, agriculture jud ang dapat unahon, kay makatuok na ang kamahal sa mga panaliton. Mauna ang ingon ni Ma'am Yoha Leom, daghang salamat kayo sa paghatag og comments sa tuwa, mga kabrigada. Lamig istoryahan tong solo parent, Welfare Act. Sige lang, sa pagbalik nimo, Attorney. Pero mga kabrigada, ayon nagkaguol, kay 84 days to go na lang, Pasko na. Yan. Kasi mo wish sa Christmas, Attorney? Pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Murang pagkain. O baka brigada, isan mo kalimot nga i-like and follow atong official Facebook page para maka-message mo, makatanaw mo sa episode nato with Attorney Nathan Adocado para sa inyong mga pautanang legal. O pwede sa atong YouTube, mga kabrigada, i-search lang atong official channel nga Brigada News Jensen. Ug kana mga kabrigada, lingon sa mga hugna sa pagutingkay sa mga isyong dili angay baliwalaon ug mga isyong angay hatagan ug igong pagtagad. Sa makusapa, ako si Brigada Erin Decacion in the heart of changing lives para sa Brigada News TV. O kini ang Di Pwede Yan!